malinis ang ating kapaligiran. At mas may enjoy natin ito hanggang sa ating paglaki. Kaya tumulong tayo sa pagpapanatili ng kalinisan ng ating paligid. O marami ba kayong natutunan? Opo, Kuya Eric! O Bible story naman tayo. Sige po, Kuya Eric! Okay. Kahapon ay natunghayan natin ang tungkol sa pag-uutos ni Jacob kay Jose at ang ginawa ng kanyang mga kapatid sa kanya. Opo, Kuya Eric. Inutusan po ni Jacob si Jose na pumaroon po sa kanyang kapatid upang alamin kung mabuti po ang kanilang kalagayan, pati na po ang kanilang kawan. At binantaan po si Jose ng kanyang mga kapatid na saktan siya. At iniligtas po ni Ruben si Jose sa masasamang balak po ng kanyang mga kapatid para may balik po siya sa kanyang tatay na si Jacob. Pero hinubaran po si Jose ng kanyang kasuotan ng kanyang kapatid at sinunggaban po siya at inihagis po siya sa balon ng walang tubig. Oo, yun nga ang ginawa kay Jose ng mga inggitero niyang kapatid. Alam niyo kids kung ano pa ang ginawa ng kanyang mga kapatid sa kanya? O ito, basahin natin ang nakasulat sa Aklat ng Henesis sa 37, 26 hanggang 36. At sinabi ni Juda sa kanyang mga kapatid, Anong ating mapapakinabang kung ating patayin ang ating kapatid at ilihim ang kanyang dugo? Halikayo at atin siyang ipagbili sa mga Ismaelita at huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay sapagkat siya'y ating kapatid. Atin din laman. at dininig siya ng kanyang mga kapatid at nagsisipagdaan ang mga mangangalakal na mga Madyanita. At kanilang isinampa si Jose sa balon at ipinagbili nila si Jose sa mga Ismaelita ng 2 putol na pilak. At dinala si Jose sa Ehipto at nagbalik si Ruben sa balon. At narito na si Jose ay wala sa balon at kanyang hinapak ang kanyang mga suot. At siya'y nagbalik sa kanyang mga kapatid at kanyang sinabi, Wala ang bata! At ako, saan ako paroroon? At kanilang kinuha ang tunika ni Jose at sila'y pumatay ng isang lalaking kambing at kanilang inulubog ang tunika sa dugo at kanilang ipinadala ang tunikang may sari-saring kulay at dinala sa kanilang ama at kanilang sinabi, Ito'y aming nasumpungan. Kilalanin mo ngayon kung tunika ng iyong anak o hindi. At kanyang kinilala at sinabi, Siyang ang tunika ng aking anak. Sinakmal siya ng isang masamang hayop. Si Jose ay walang pagsalang nilapa. At hinapak ni Jacob ang kaniyang mga suot at kanyang nilagyan ng mga magaspang na damit ang kanyang mga balakang at tinangisang maraming araw ang kanyang anak. At nagsitindig ang lahat niyang mga anak na lalaki at babae upang siya'y aliwin. Datapwat tumanggi siyang maaliw at kanyang sinabi, Sapagkat lulusong akong tumatangi sa aking anak hanggang sa Sion. At tinangisan siya ng kanyang ama at ipinagbili siya ng mga Madyanita sa Ehipto kay Potifar, puno ni Faraon, na kapitan ng bantay. Ibinenta po pala si Jose ng kanyang mga kapatid sa halagang 200 putol ng pilak sa mga mangangalakal. At kinuha po ng mga kapatid ni Jose ang kanyang tunika at inilubog po sa dugo. At napaniwala po nila si Jacob na si Jose ay sinakmal po ng isang masamang hayop. Oo, at pinagdamdam nga ni Jacob ang pagkawala ng kanyang minamahal na anak na si Jose. At tinangisan nga siya ng maraming araw. Kuya Eric, ano po ba ang nangyari kay Jose nang ipinagbili po siya ng mga Madyanita sa Ehipto? Yan ang mga nangalamin natin next week kung naloobin ng Panginoon. Kaya't huwag kayong absent sa panonood ng Bible story.
Mahalaga na matutunan natin ang pangangalaga sa ating kapaligiran. Walang mawawala sa atin kung tayo ay tutulong. Ito pa nga ay may magandang maidudulot sa atin. Pero lagi nating tatandaan na sa kabila ng maraming proyektong pangkapaligiran na ginagawa ng mga tao, may isa pa ring makapangyarihan na makapagpapagaling ng ating lupain. At ito ay ang Diyos. Basahin natin. Ang nakasulat sa aklat ng Ikalawang Kronika sa 7 at 14. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Mga bata, huwag kayong liliban sa isang linggo at marami pa tayong pag-aaralan. Tagulan ay dumarating, ito'y paghandaan natin. Katawan ay palakasin sa mga wastong pagkain. Kalungkutan natin ay papawiin pagkatapos ng ulan. Araw ay sisikatin sa pagbuhos ng ulan. Ating ngang nalalaman sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Pananim at kagubatan nadidiligan sa lupa'y nararamdaman kanya. Pagmamahal magpakailanman. Halina't sumukob na, magkasama tayo sa tuwina. Sa hirap at sa saya, pag-ulan may di bali na. Sa problema ay huwag na madadala. Sa pagtila ng ulan, panibagong pag-asa. Sa pagbuhos ng ulan, ating ngang nalalaman sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Pananim at kagubatan nadidiligan sa lupa'y
Hanggang dito mga bata, next week, God willing, ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! The KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Di ba yun ang pag-aaralan natin ngayon? At magamit pa natin ng pwede pang mapakinabagang mga bagay. At pinagpala po si Jacob ng Panginoon at pinalitan po ng Panginoon ang kanyang pangalan na si Jacob. Ay,